Panahon na naman ng santol. Pwedeng kaining hilaw, pwede ring pampaasim ng ulam. Binabalatan pa lang, nakakapangasim na. Paano pa kaya kung binudburan na ng asin? O kaya isinausaw sa bagoong? Patay na! Naglalaway ka na rin ba? Ito ang prutas na in season ngayon, santol. Ang first stop sa ating food trip, ang legit na Santolan Station. Sa farm na ito, sa Candelaria, sa Quezon, meron silang 80 puno ng Bangkok santol. Naisipan po ng aking father, kasi paborito ho niya to Pinalawak ho niya ng ganito kadami. Ito po yung lalagay ng santol sa taas. Isa sa mga namimitas ng santol, si Alan. Itinali niya ang daladalang sako sa lubid at inihagis ito sa sanga ng santol at tsaka siya umakyat ng puno. Mano-mano niyang pinitas ang mga bunga. Kapag may kalayuan ang bunga ng santol at hindi niya abot, gumagamit siya ng sipaw o panungkit. Dahan-dahan itong ibinaba. At saka isinakay sa bangkil na nakasabit sa kabayo. Bihirang-bihira ho ang maasim na ganitong klaseng santol. Basta ho naaalagaan ho ninyo ng ayos. Ginagamitan ko ho ng bricks meter. Minimeasure ho yung sugar content ho niya. Ang sugar content ho ng santol ho namin dito, 14 hanggang mga 15. Pag matamis talaga, nasa 16. Talagang napakatamis nitong santol na Bangkok. Hindi siya nakakaumay kainin. Si Robert, imbes na maburo ngayong may pandemya, nagburo na lang ng drum-drum na santol. Kailangan nga lang na mag-imbak ng sangkatutak na pasensya sa pagbabalat ng santol. Ibinabad ang mga ito sa drum na may pinaghalong tubig at asin at saka tinakpan at ibinuro. Sa loob ng 2 linggong imbak, pwede ka nang bumuro sa asukal. Pagkalipas ng 2 linggo, hahanguin ang mga santol. Naghalo yung asim at alat ng santol, nagpuproduce siya ng amoy alcohol. Tatanggalan ng buto. Gagayatin ang laman. Hugasan natin siya ng 4 na beses. Lalagyan ng asukal. Ano mo siya ng overnight. Pwedeng panghimagas, pero pwede ring ulam. Yung pagbuburo ng santol ay nakadisnang ko na sa aking ina. Sa full pagkabata, ito ang itinataguyod niya sa amin sa araw-araw na pangangailangan. Ay ate, bili na po. Halos 5 dekada nang nagbebenta ng burong prutas ang pamilya ni na Robert. Kaya imbes na sumampa siya sa barko bilang seaman, pinili niyang tutukan na lang ang kanilang family business. Pero malaking hamon daw sa kanila ang pandemya. Halos 50% ng aming ibinebenta dinadala papuntang ibang bansa. Subalit ngayon walang halos pumupunta sa ibang bansa, kaya yung aming income medyo nabawasan. Isa pa sa mga namamakyaw ng santol, si Ana. Ginagawa niya kasi itong minatamis. Bata pa ako, ayan po ang aming mga hilig dito sa bukid kasi walang masyadong kakanin dito sa bukid. Inilaga muna ang santol para pumuti. Tinanggalan ng buto. At saka ibinabad sa tubig na may apog sa loob ng 1 linggo. Matapos ang 1 linggo, iniluto ito sa asukal. Naghahalo po yung tamis at asin.
Isa rin sa tradisyonal na luto ng santol ng mga tiga Quezon Province ang tinatawag nilang binalawan. Hango sa salitang balaw na ang ibig sabihin, alamang. Ang maalat-alat na alamang daw kasi ang perfect na kapares ng maasim-asim na santol. At ang isa sa mga gumagawa nito, si Maricon. Kung tawagin nga siya sa amin, pambansang ulam. Kasi yung binalawang santol na yun, kahit konti lang, mapaparami ka ng kanin. Kakanggata. Hinugasan po natin to ng tubig para mawala yung kalat. Ang binalawan, masarap daw iterno sa pritong galunggong o paksiw na isda. Yung anghang at saka yung asim, yung blend. Isa rin sa mga naapektuhan ng lockdown, ang online seller na si Myjeline. Sari-sari na po yung binibenta basta online. Sa ngayon po kasi yung mabenta po sa online ngayong season ng santol, yung ginataang santol. Ang natirang mga buto ng santol, imbes na itapon, ginawa niyang santol jam. Pagkatapos po nating lamasin, pwede na po nating isalin yung katas ng ating santol. Matamis siya and may konting asim. Dabi siya pang partner sa tinapay. Ang santol, mainam itong irekomenda sa mga taong nagpapapayat kasi mababa ang kalorya nito tapos mataas ang moisture content, gayon din ang fiber content nito. Sa mga may diabetes, mainam din kasi nakakapagpabagal ito ng digestion. Mas mabagal din yung pagtaas ng blood sugar levels habang kumakain. Hyperacidity, hindi natin nire-rekomendahan na maparami yung pagkain ng santol kasi mangangasim yung sikmura. Sigurado, nangangasim na po kayo. Ang problema, meron kaya kayong mahahanap na santol this oras ng gabi? Di bale, may bukas pa at maraming santol dyan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.